Ang bawat desisyon sa buhay ay may katumbas na bunga o konsekwensya. Maaring ito'y mabuti o hindi mabuti. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos sa Nazaret na isang bayan sa Galilea upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, "Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon." Naguluhan si Maria sa sinabi ng anghel at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pagbati. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan." "Paano pong mangyayari ito, gayong ako'y isang birhen?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Sasa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayon may naglihi siya at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao kahit na siya'y matanda na, sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." Pagkatapos umalis na ang anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay consequence. Bago po tayo magpalalim sa atin pong pagninilay ngayong araw na ito, muli ko na naman kayong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day, Father Richard Lagos. Ganon din po pakishare ang ating videong ito sa inyong kamag-anak, kapamilya, kaibigan at mga kakilala sa social media para po sama-sama tayong maging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media, lalong-lalo na ang mensahe ng pag-ibig at pag-asa. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang Queenship of Mary o pagkareyna ni Maria. Ngayong araw na ito ay akin din pong ipinagdiriwang ang aking Day of Baptism. So ako po ay 40 years ng Katoliko-Kristiyano. At ito'y ipinagdiriwang ko taon-taon in a special way. Usually, personal time for prayer, personal recollection, me time. I always make it sure that I celebrate my day of baptism because yung ating baptismal date, ang birthday natin sa buhay na walang hanggan, and it is the time when we become sons and daughters of God. Mga kapatid, lahat tayo ay gumagawa ng mga desisyon sa buhay everyday. We make decisions, we make choices. At ang bawat desisyon, ang bawat pagpili ay may kaakibat na konsekwensya. Sabi nga, ito yung cause and effect. I'm not referring here of karma because karma is not a Christian doctrine. Walang itinuturo si Jesus na tungkol sa karma, kundi yung tinatawag natin sa philosophy na causality o yung cause and effect. Ganun din sa ating mga desisyon sa buhay. Kapag tayo nagdesisyon, merong epekto ito, merong resulta ito. And hindi lahat ng consequences ay mabuti, minsan masama. Hindi rin naman lahat masama,
minsan mabuti. Kaya nga, magandang tingnan natin sa ating buhay mga kapatid, kung ano na ba yung mga desisyon nating ginawa sa buhay and what are the consequences of our decisions. Of course, kapag maling desisyon, yung consequences most often than not will also be mali, will also be negative. Kaya nga, dito sa ating gospel, itinuturo sa atin na yung tinatawag nating fundamental choice na sa buhay natin, meron tayong dalawa lang pagpipilian. It's the choice between God or not God. At ito yung ini-offer kay Maria. Kung pipiliin ba niya ang Diyos o hindi. Actually, before the story of the Annunciation, si Maria ay pumili na. Pinili niya na ang Diyos noon pa man. Napakaganda ng pagpapalaki kay Maria ng kanyang mga magulang. Dahil sa murang edad, sa batang edad, ay pinili na ni Maria ang Diyos. Kaya siya'y kinalugdan ng Diyos. Dito sa ating gospel, patuloy na ibinibigay kay Maria ang malaya na pagpili. All of us are free to choose. Especially kung ito ay yung tinatawag nating fundamental choice, na pipili tayo, pipiliin ba natin ang Diyos o hindi? Kasi itong fundamental choice na ito will affect our daily choices, our daily decisions. Kaya napakahalaga na tayo muna ay pumili between God or not God. Pinipili mo ba ang Diyos o hindi? At kapag pinili natin ang Diyos, pinipili natin magmahal because God is love. And all our minor or small decisions every day will be influenced, will be affected by this fundamental choice. Kaya nga, kay Maria, inialok ng anghel na maging ina ng Diyos. At yung kanyang sagot na oo, yung kanyang fiat, ang nagpabago ng lahat. That decision of Mary, that choice of Mary, that fundamental choice of Mary, changed the rest of human history. Ganun kahalaga yung pagpili. Because the consequences of the choice of Mary was enormous. Ano yon? Salvation, kaligtasan. Ngayong araw na ito, ipinagdiriwang natin ang Queenship of Mary. At siguro sasabihin ng ibang mga hindi nagmamahal, hindi naniniwala, hindi nagpaparangal kay Maria, sasabihin na naman nila, nasa Bible ba yan? Of course, yes. Dahil narinig natin sa ating gospel today that Jesus is Lord, that Jesus is King. Always remember, hindi natin sinasamba si Maria, pero pinaparangalan natin si Maria because of her connection, because of her reference, because of her relation to Jesus. If Jesus is a king, so dapat lang natawagin si Mariang queen. Kaya nga 'di ba, yung monarchy, kapag ang anak ay hari, ang nanay ay reyna. Napakahalaga na maunawaan natin na yung pagkareyna ni Maria is because of her relationship with Jesus, who is a king. Kaya nga every January 1st, meron tayong celebration of the Theotokos, ang pagiging ina ng Diyos, because dito sa ating gospel, kinilala si Maria as Lord, capital L, na tumutukoy sa Panginoon. That Adonai, si Jesus ay Diyos, si Jesus ay Panginoon, kaya dapat tawagin si Maria na Mother of God, Theotokos. Kung si Jesus ay umakyat sa langit, it's the privilege of Mary being the mother of Jesus. She was assumed into heaven na ipinagdiwang natin noong August 15. Mga kapatid, lahat ng ito, the privileges na ibinigay ng Diyos kay Maria is because of her connection to Jesus. Because of her yes to God. Lahat ng ito'y consequences, kinahinatnan ng pagbibigay ni Maria ng sarili kay Jesus. Pagbibigay ni Maria ng sarili sa Diyos. Ang paglalaan ni Maria ng kanyang sarili sa pagtupad sa kalooban ng Diyos. These are all good consequences
Pero higit sa lahat, yung kaligtasan natin. Kaya nga, nagpapasalamat tayo kay Maria. At marapat na siya ituring nating reyna natin dahil si Jesus ang hari ng buhay natin. But this kingship and this queenship, the kingship of Christ and the queenship of Mary is not something political. Ang pagkahari ni Jesus ay ang pagkahari niya sa buhay natin, sa ating puso. Ganon din ang pagiging reyna ni Maria. Ang pagiging reyna niya sa buhay natin, ang pagiging reyna niya sa puso natin. And the role of a queen is to bring the people closer to the king. Makikita natin yan sa Old Testament, sa kwento ni Esther, na kung saan inilalapit niya ang mga tao sa hari. And that is the most beautiful and the most touching role of a queen, na tayong lahat ay ilapit sa hari, sapagkat hindi tayo karapat-dapat. Kaya nga, sa pamamagitan ni Maria, pinakikinggan tayo ng ating hari, sapagkat si Maria ang namamagitan sa atin kay Jesus. She is the mediatrix, tagapamagitan, hindi sama, kundi tagapamagitan natin papalapit kay Jesus. To Jesus through Mary. Mga kapatid, ngayong araw na ito, as we celebrate the queenship of Mary, kung ikaw ay hindi nagmamahal sa ating mahal na ina, kung ikaw ay hindi nagpaparangal kay Maria, pag-isipan mong mabuti. For sure, may nanay ka rin. At kung ikaw ay isang mabuting anak, bibigyan mo ng magagandang pribilehiyo ang iyong nanay. Nanay na nagsasakripisyo para sa iyo, nanay na nag-alay ng buhay para sa iyo, nanay naglaan ng panahon, talino at yaman para sa iyo. Sigurado, kung mabuti kang anak, bibigyan mo rin ng mga pribilehiyo ang iyong ina. Unless, hindi ka mabuting anak. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan. Salamat po dahil meron kaming isang ina, si Maria, ang ina na iyong anak na si Jesus, at ina naming lahat, ang aming reyna, na naghahatid sa amin papalapit sa iyong anak na si Jesus, kasi namang namamagitan sa amin para sa iyo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.